Kabanata 1461 Pagkatapos, itinulak ng bodyguard si Elliot sa ward, pagpasok niya sa ward, biglang nagulat ang ekspresyon ng mukha niya. Tatay, hawak ni Leila ang isang bouquet ng pink na carnation sa kanyang kamay, mabilis na naglakad papunta kay Elliot at inilagay ang mga bulaklak sa kanyang mga braso, welcome back. Hinawakan ni Elliot ang mga bulaklak sa isang kamay, itinaas ang kabilang kamay, at hinawakan ang ulo ng anak, Leila, miss na miss ka ni tatay. Kung gayon ay huwag kang tumakas sa bahay sa hinaharap, ganyan ang mga bata, matanda ka na, huwag kang masyadong bata, maliit na matanda na kilos, tinuturuan si tatay. Sa oras na ito, kumawala si Robert sa mga braso ni Mrs. Cooper at natisod sa lupa. Nakita ni Elliot ang kanyang anak na tumatakbo, at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, hindi niya akalain na ganoon na lamang ang pag-welcome sa kanya ng kanyang anak. Diretsong tumakbo si Robert kay Avery na nasa tabi niya, at niyakap ng mahigpit si Avery. Nanay, isang malutong at malakas na boses ang kumalat sa buong ward. Medyo nahiya si Elliot, binuhat ni Avery ang kanyang anak, itinuro si Elliot, at sinabi sa kanyang anak, ito si tatay, tawagan mo si dad. Agad na isinubsob ni Robert ang maliit na ulo sa leeg ni Avery, ayaw tumingin sa kakaibang lalaking nasa harapan niya. Para sa isang batang kasing edad ni Robert, ang pagkikita ng 1 o 2 buwan ay isang purong estranghero. Ang aking anak ay lumaki ng husto, tumingin si Elliot kay Robert na tumangkad at lumaki, at bumantong hininga, sa huling pagkikita natin, mas bata siya kaysa ngayon. Kung pinapanood mo ito araw-araw, hindi ka magkakaroon ng ganitong pakiramdam, nakangiting sabi ni Mrs. Cooper, Sir, na-hospital po kayo ng may kapayapaan ng isip, isasama ko si Robert araw-araw. Agad na sinabi ni Elliot, huwag mo siyang dalhin sa ospital, madi-discharge na ako after a week. Maraming mga pasyente at mga virus sa ospital, natatakot siyang lumapit ang bata at mahawa. Ginang Cooper, ibalik mo muna ang 2 bata para magpahinga, kailangang pumasok sa paaralan si Leila bukas, niyakap ni Avery si Robert at lumabas ng ward kasama si Mrs. Cooper, hindi na malaking problema si Elliot ngayon, hindi mo kailangang mag-alala. Nag-alinlangan si Mrs. Cooper at nagtanong, naresolba na ba ang lahat? By the way, dinalhan kita ng bagahe, ang pink at ang asul na kahon ay sa iyo. Avery, sige, salamat. Matapos silang makitang pumasok sa elevator, naglakad si Avery sa pintuan ng ward at huminto. Ay nalalayan na ng nurse si Elliot na maupo sa kama. Tumayo si Shay sa harap ni Elliot, nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap. Kuya, masaya akong makita ka, sumilay ang matamis na ngiti sa mukha ni Shay. Napakasaya kong makita ka, magiliw ng ngiti ang mga mata ni Elliot. Agad na tumabi si Shay at malumanay na niyakap si Elliot, you will always be my dearest brother. Niyakap siya ni Elliot sa likod gamit ang hindi naputol na kanang kamay, Shay, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo, gayunpaman, nagpa siya kang pribado na bigyan si Robert ng pagsasali ng dugo, at itinago ang iyong balita, kaya't nagkamali akong naisip na patay ka na, ang mga bagay na ito ay nagpagalit sa akin ng husto, napayuko si Shay, parang may ginawa siyang mali pero masunurin itong inamin. Biglang nanlambot si Avery, nang magsasalita na sana siya para kay Shay, muling sinabi ni Shay, Kuya, may sasabihin ako sa iyo, kapag natapos akong magsalita, magagalit ka na naman. Hindi napigilan ni Avery ang pagtawa at pag-iyak. Galit na galit si Elliot, Kabanata 1462 ang gustong sabihin ni Shay ay pareho sa naisip ni Avery. Sinabi ni Shay na gusto niyang makasama si Wesley. Nang marinig ito ni Elliot, kumunat ang kanyang noo na kaya niyang pumatay ng langaw. Lumapit si Avery sa kanya, may karapatan si Shay na pumili ng sarili niyang buhay, maaari kang magpayo, ngunit mas mabuting huwag kang makialam. Wala kang pakialam sa bagay na ito, itinaas ni Elliot ang kanyang ulo at seryosong tumingin sa kanya, ikaw ang baalang sumunod sa relasyon ni Wesley, huwag kang magpahayag ng anumang opinyon sa bagay na ito. Alam ni Avery na galit pa rin siya dahil nakatago siya kaya iniba niya ang usapan. Nagugutom ka ba? Nilaga oy Mrs. Cooper ang paborito mong sopas, binuksan ni Avery ang thermos box sa mesa, at umapaw ang isang malakas na halimuyak, biglang kumalam ang tiyan niya. Si Elliot ay iniisip si Shay at hindi narinig ang kanyang mga salita. Tumingin si Avery kay Shay at sinabing, Shay, hilingin mo kay Wesley na pumunta at kausapin ang iyong kapatid. Papagalitan ng kapatid ko si Wesley, si Shay ay nag-iisip ng mga bagay-bagay ngayon, sumasaklaw sa lahat. Natuwa siya kapag pinapagalitan niya, hindi ba nangako siya na magkasama kayo? Sa harap ni Elliot, binigyan niya ng payo si Shay. Nanlaki ang mga mata ni Shay, at nagdududa, talaga?
Avery, subukan mo. Okay, pupunta ako kay Wesley bukas. Pagkatapos huminga, sinabi ni Shay, "Paalam kuya, magkikita na lang tayo bukas." Maingat na sabi ni Shay, at agad na lumabas. Pagkaalis ni Shay, kinuha ni Avery ang sopas at naglakad sa harap ni Elliot. Hindi mo ba naisip na naging normal na tao si Shay pagkatapos ng 2 taon ng pagbabago? Pagbabago, ang sakit 'di ba? Sabi ni Elliot, unti-unti nang gumagaling si Shay, huwag mo siyang masyadong eye pressure at pasayahin siya araw-araw. Sinubo ni Avery ang isang kutsarang puno ng sopas sa kanyang bibig, ano ang lasa? Wala akong gana sa anumang bagay ngayon, itinulak ni Elliot ang mangkok ng sopas, inumin mo ito. Anong nakakunot ang noo, hindi mo nakita ang hitsura ni Shay bago ang operasyon ng kidney transplant, sa oras na iyon, siya ay tumimbang lamang ng 70 kilo, at siya ay balat at buto lamang, kung nakita mo ang hitsura niya noong mga oras na iyon, mababaliw ka talaga, sabi ni Avery at humigop ng sopas. Ang bango ng mga buto-buto ay nilaga lahat at ang ugat ng lotus ay kumulo ng mahabang panahon at natunaw sa sopas. Kaya pala nagtatago ka sa akin? Tanong ni Elliot. Ani Avery, hiniling mo sa akin na sabihin ang dahilan ngayon, ngunit hindi ko masabi sa iyo ng malinaw. Sa oras na iyon, ako ay lubos na pinasigla at ang aking isip ay hindi malinaw. Palagi kong nararamdaman na alam mo ang tungkol sa sitwasyon ni Shay at mawawalan ka ng kontrol. Elliot, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, natatakot lang ako na magulo ang tahimik nating buhay. Lumalabas na kapag mas natatakot ka, lalo kang matatakot. Puno ng kawalan ng magawa ang tono ni Elliot, pero tapos na ang lahat. Kaya sinasabi ko sa iyo na huwag kang sumimangot kahit ano pa ang proseso, so, at least maganda ang resulta ngayon. Ininom ni Avery ang sabaw sa bowl, ayaw mo talaga ng bowl, ang sopas na ito ay pinakuluan ng hindi bababa sa 10 oras. Halika dito, pag inom ko ng sabaw ay biglang bumuti ang gana ko, nilagyan ni Avery ang isang mangkok ng sopas at pinakain sa kanya. Sabi ni Avery, nais din ni Ben Schaffer at ang iba pa na makita ka ngayon, ngunit hahayaan ko silang bumalik bukas, natatakot ako na baka marami kang makikitang kakilala ngayon, at sa sobrang tuwa mo ay hindi ka makatulog sa gabi. Elliot, ang aking psikolohikal na kalidad ay napakahina, di ba? Avery, wala itong kinalaman sa iyong psikolohikal na kalidad, nakaligtas ka sa pagkakataong ito. Elliot, huwag masyadong exaggerated, walang lakas ng loob si Lorenzo na patayin ako. Kabanata 1463 Avery, ganyan ka matigas ang ulo, nakakapagmalaki? Elliot, sa iyong mga mata, may kapansanan ba ako sa utak? Hindi. Kahit hindi ka nerd, tatalunin kitang nerd. Natapos na siyang pakainin ni Avery ng sopas at pinunasan ang bibig niya ng tissue. Niyakap ni Elliot ang kanyang baywang at hinalikan siya sa pisngi, labis akong naantig na maaari kang pumunta sa Yonroville para hanapin ako anuman ang iyong kaligtasan. Kung hindi kita pinuntahan, magsaya ka doon. Bahagyang itinulak ni Avery ang kanyang dibdib at inilapag ang mangkok sa mesa. Kung hindi kita hinanap, baka hindi mo nabawi ang iyong alaala ng ganoon kabis, baka matagal na kayong magkarelasyon ni Rebecca. Mapapahalagahan ka rin ni Kyrie sa Ivong na tatanging kakaavahan. Kapag namatay si Kyrie, ikaw na ang magiging bagong pinuno ng pamilya Loban. Ang iyong ari-arian ay hindi magiging mas mababa kaysa sa iyo sa bansa. Elliot, makinig ka sa ganito, sabihin mo, totoo. Mag-isa ka, lalabas na ako, nagkunwaring galit si Avery at bumangon. Agad namang hinawakan ni Elliot ang braso niya, nagbibiro ako, huwag kang pumunta. Maghahanap ako ng lalaking nurse na mag-aalaga sa iyo, ngayong nakabalik na ako sa Erie Adele, hindi na kita makakasama buong araw, at kailangan ko nang umuwi para samahan ang mga bata. Isa pa, bibilhan kita ng mobile phone ngayon, at bibigyan kita ng kapalit na card. Tinapon mo ba yung cellphone mo kanina? Sabi ni Avery. Elliot, hindi ko ginawa, hindi ko alam kung saan yon. Kalimutan mo na, ngayon, kumuha ka ng bago, nag-alinlangan si Avery bago ginawa ang desisyong ito. Bagamat kasama niyang bumalik sa Erie Adele si Elliot, maaaring sa kanya talaga ang bata sa sinapupunan ni Rebecca, medyo nag-alala si Avery na kunin ni Rebecca ang bata at makontak siya mamaya. Elliot, magagawa mo bukas, medyo inaantok ako ngayong gabi at ayokong paglaruan ang phone ko. Pagkatapos ay paliguan muna kita, lumapit si Avery sa asul na malita at binuksan ito, ang mga gamit sa banyo at damit sa loob ay maayos na nakasalansan, mas mabuti pang umuwi na. Elliot, ito ang ospital, kung nasa bahay ka, mas gaganda ang pakiramdam mo. Well, mas komportable sa bahay, kapag nakalabas ka na sa ospital, ibalik muna ang iyong equity, at kapag tapos na ang mga bagay, magkakaroon ka ng magandang pahinga sa bahay sa loob ng 1 buwan, maaari ka ring bumalik pagkatapos ng 1 buwan at magtrabaho, sabi ni Avery.
Kumunat ang noo ni Elliot, bakit, may malubhang sakit ba ako? Avery, hindi. Sa iyong kaso, magiging maayos ka pagkatapos ng 1 buwan o 2 pahinga, ngunit sa 1 buwan o 2, magiging taglamig na. Elliot, wala bang pag-init sa taglamig? Ipinaliwanag ni Avery, ngunit ang bata ay magkakaroon ng bakasyon sa taglamig. Sa taglamig, maaari kang magtrabaho muna sa bahay at gumugol ng mas maraming oras kasama ang iyong anak. Magsisimulang mag-aral ang bata sa susunod na tagsibol para makabalik ka sa trabaho. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Elliot, okay, kinabukasan. Pumunta si Avery para bumili ng mobile phone para kay Elliot at mag-apply para sa isang SIM card. Pagkatapos ng bagay na ito, hiniling niya sa bodyguard na magmaneho papunta sa bahay ni Lynch. Sa pagkakataong ito ay buntis si Tammy at natatakot siyang magkamali, kaya itinigil niya ang lahat ng gawain at trabaho, at pinalaki siya sa bahay ng may kapayapaan ng isip. Para maalagan siya, lumipat si John sa bahay ni Lynch mula sa kanilang wedding room para alagaan si Tammy. Lumapit si Avery, dala ang regalo, at pumunta si JN sa kwarto at tinawag si Tammy. Avery, bakit hindi ka pumunta at sabihin sa akin ng maaga? Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya ni Tammy. Kanina ko lang sinabi kay John na pupunta tayo sa ospital para makita kayo ni Elliot mamayang tanghali. Kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka sa bahay at huwag tumakbo. Ang unang 3 buwan ay napakahalaga. Tinulungan ni Avery si Tammy na maupo sa sofa. Napunta na ba sa iyo ang mga biyenan mo? Sabi ni Tammy, ayoko silang makita. Hintayin natin na maipanganak ng maayos ang bata. Kung hindi, kung ang bata ay biglang malaglag, sila ay madidismaya. Hindi ko kinaya ang pagbabago ng ugali nila sa akin ng ilang beses. Hindi naman sila masyadong pagod. Pagod na ako. Nakangiting iniba ni John ang topic. Avery, sasama ako sa iyo mamaya sa ospital. Sinabi ni Kuya Ben kagabi na pupuntahan niya si Kuya Elliot ngayon. Pagkatapos makita si Kuya Elliot, aalis na siya. Kabanata 1464. Nagtaka si Avery, saan pupunta si Ben? Bakasyon o ano? Nakangiting sabi ni June, dapat bakasyon, dahil sa sandaling wala si Brother Elliot, pinamahalaan ni Brother Ben ang kumpanya at labis na nag-aalala. Ngayon ay bumalik na si Brother Elliot, kaya gusto ni Brother Ben na mag-relax. Tumango si Avery, sasamahan kita. Hindi ba ibig sabihin na si Elliot ay pinalo sa ulo ng baboy? Hindi ko pa nakikita ang ulo ng baboy niya. Pang-aasar ni Tammy sa mentalidad na nanunood ng excitement. Avery, kung gayon, baka madismaya ka. Marami siyang sugat sa katawan, pero ulo lang ang hindi gaanong nasaktan. Tammy, sige, pupuntahan ko siya. Magiging okay ka ba? Anong sabi ng doktor? Lalo na nag-aalala si Avery sa kanya at sa anak sa kanyang sinapupunan ngayon. Dahil ang batang ito ay may kaugnayan sa relasyon nila ni June. Tammy, kung sinabi ng doktor na nalaglag ako, natatakot ako sa nakagawiang pagkalaglag, kaya hayaan mo akong bigyang pansin ang unang 3 buwan. Tinanong ko ang doktor kung paano magpapansin, at sinabi niya sa akin na huwag mag-ehersisyo ng masigla o makipagtalik sa aking asawa. Masarap maglakad ng normal, pero medyo mahina ang nerbiyos ng nanay ko kaya pinahiga niya ako sa bed rest, ngunit hindi ako maaaring manatili sa kama araw-araw. 1 buwan na lang, at mayroon pang 9 na buwan na darating. Avery, hindi ka hahayaan ni Auntie na manatili sa kama sa loob ng 9 na buwan. Ang unang 3 buwan ang pinakamahalaga. Hanggat ang unang 3 buwan ay matatag, ang posibilidad ng pagkalaglag sa hinaharap ay hindi mataas. Alam ko, ngunit lumabas ako at sumakay sa kotse kapag bumalik ako, at hindi ako makalakad ng ilang hakbang. Desidido si Tammy na puntahan si Elliot kasama nila, Avery, dahil gustong pumunta ni Tammy. Kunin natin siya. Nasuffocated siya nitong mga araw na ito. Tammy, sige, pagkaupo sa sala ng ilang sandali ay umalis na sila papuntang ospital. Hindi nila alam kung nagkataon ba o hindi. Nang makarating sila sa ward, aalis na sana si Ben Schaffer. Kuya Ben, nagmamadali ka bang sumakay ng eroplano? Tanong ni June. Ang flight ko sa hapon, babalik ako para mag-impake ngayon. Naisip ni Ben Schaffer na magsisimula na siyang magbakasyon, na mula ang mukha, wala akong bakasyon for 2 whole months. Taka, sa tingin ko, gumagaling na ang kapatid mong si Elliot. Kung hindi dahil sa nabali niyang binti, I think na discharge na siya ng tuluyan. Napatingin si John kay Elliot, kinuha niya ang bagong mobile phone na binili sa kanya ni Avery, at talagang maganda ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Kuya Ben, saan ka pupunta? Tanong ni Avery, medyo nahihiya ang ekspresyon sa mukha ni Ben Schaffer. Pansamantala akong bumili ng tiket papuntang Bridgedale, pupunta ako para makita si Hayden. Avery, tingnan natin ulit si Gwen, magkasama sina Hayden at Gwen.
Medyo namula ang mukha ni Ben Schaffer. Bakit ka namumula? Si Gwen Avenue na kababatang kapatid ni Elliot. Pumunta ka kay Hayden, at tingnan mo si Gwen. Si Avery ay sadyang naghukay ng butas para kay Ben Schaffer. Ah sige, pagkatapos ay pupuntahan ko siya pagdating ng oras. Napakamot ng ulo si Ben Schaffer. Mauna na ako. Kapag bumalik ako sa Area Adele sa susunod, si Elliot ay lalabas na sa ospital. Magsasama-sama ulit tayo noon. Well, ang paglalakbay Avenue Maavos, pinaalis ni Avery si Ben Schaffer sa ward. Sa ward, tumayo si Tammy sa tabi ng kama at tumingin kay Elliot pagkatapos ay kinuha ang mga dokumento sa bedside table. Tammy, huwag mong kunin ang mga bagay nang walang pinipili, nagulat si June. Hindi masyadong kinukuha ni Tammy ang sarili bilang isang outsider. Siguradong hindi ito mahalagang dokumento, kung importante, hindi basta-basta ilalagay dito. Pagkatapos magsalita ni Tammy, naisip ni John na may katuturan ito, kaya sabay niya itong binasa. Lumapit si Avery at sinulyapan ang mga dokumentong nasa kamay nila dahil sa curiosity, kasunduan sa paglilipat ng equity. Saglit na natigilan si Avery, naglakad papunta sa kama ng ospital, at tinanong si Elliot, dala ba ito ni Ben Schaffer? Oo, napatitig si Elliot sa screen ng phone, nagse-set up siya ng bagong phone. Kabanata 1465, saan napunta ang proseso? Tanong ni Avery, nagplano rin siyang maghintay hanggang sa makalabas si Elliot sa ospital bago ito gawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, handa na si Ben Schaffer. Tapos na, casual na sinabi ni Elliot, sa bahay ko nakatira ngayon si Adrian. Sabi ni Avery, oo, nakatira sina Adrian at Shay sa bahay niyo. If you mind, I'll arrange another place for him. Nakikita ko naman na maganda ang relasyon nila ni Shay kaya ayokong paghiwalayin sila. Wala akong opinyon, nang sabihin ito ni Elliot, nagbago ang usapan, kung ganito ang kaso, maaari lang akong tumira sa iyong tahanan. Napakurap si Avery at natigilan sandali, ikaw ang asawa ko, at dapat ay tumira ka sa akin. Avery, sabi mo hindi masakit ang ulo ni Elliot, hindi niya akalain na nasugatan siya matalino siya dahil kailangan mong maging banal na dokumento. Buntis ka, sabi ni Elliot, nalipatang mata niya kay Tammy Is at June, hiniling ng nanay mo si kapag offer na bigyan ako ng mensahe. Tingin niya napaawang ang bibig ni June, sabi ng nanay Ben anong problema, napaawang. Napayuko si Elliot, hiniling sa akin ng iyong ina na ipaalala sa iyo na maaari kang tumira sa bahay ni Tammy, ngunit ang bata ay dapat na tiyak na Hertz ang pangalan. June, walang imik, biglang nagalit si Tammy, sa orihinal ay ayaw kong makipagtalo tungkol dito, ngunit dahil ang aking biyenan ay kailangang makipag-away, kung gayon ang aking anak ay dapat magkaroon ng aking apelyido. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya muli, sabihin mo sa biyenan ko ang sinabi ko. Elliot, ipapasa mo ba ang telepono, June? Tammy, sasabihin ko sa nanay ko, pero hindi ko muna ito pag-uusapan sa ngayon, natatakot akong maging emosyonal siya at makipag-away sa'yo. Tammy, sa tingin mo ba natatakot ako sa kanya? Nakakatawa siya, hindi siya pinangalan ng Hertz, at hindi ko alam kung ano ang apelyido ng aking anak at hindi siya ipapangalan sa kanya, ano ang ikinatuwa niya. June, sige, itigil mo na ang pag-uusap tungkol dito. Tammy, kailangan ko, kung gayon, bumalik tayo at mag-usap, hinatid ni John si Tammy palabas ng ward. Humabol si Avery at hinikayat, Tammy, pansinin mo ang iyong emosyon, huwag masyadong matuwa. Huwag kang mag-alala, good mood ako, basta kakampi ko si John, wala akong kinakatakutan, ngumiti si Tammy sa kanya, pumasok ka at alagaan mo si Elliot, well. Matapos silang makitang umalis, bumalik si Avery sa ward. Iniligpit niya ang mga dokumento sa mesa at sinabing, para ito sa mga abogado, tama ba? Elliot, sinabi ni Ben Schaffer na darating ang mga abogado upang kunin sila mamaya. Well, inilagay ang mga dokumento sa cabinet, umupo si Avery sa tabi ng hospital bed, sanay ka pa rin bang gumamit ng bagong telepono, itinigil ang dati mong modelo, kaya binili kita ng pinakabagong modelo. Isang phone lang, humiling si Elliot at natawa sa sarili, hindi ko sinaktan ang utak ko. Haha, wala kang contact sa phone mo, iyon lang, ibabahagi ko sa iyo ang mga business card ng ating magkakaibigan sa aking telepono. Kinuha ni Avery ang phone niya. Avery, hindi mo ba alam na may cloud disk? Maaari akong mag-login sa cloud disk at i-import ang mga nilalaman sa bagong telepono. Binuksan ni Elliot ang address hook ng telepono at ipinakita sa kanya, tapos na. Avery, gusto kong bumangon sa kama at umalis sandali, ibinaba ni Elliot ang kanyang telepono at nagmakaawa sa kanya, pwede ba akong maglakad-lakad sa labas, pwede kang mamasyal sa koridor, kung gusto mong